Nyo, ang warning ni Kristo, pag binasa may Matthew 24, Mark 13, Luke 21, yung mga sa last days, mag-iingat kayo na hindi kayo malinlang ni naman. Be not deceived. Mag-iingat kayo sa deception. Panlilinlang ni Satanas. Kaya sabi ni Pablo, Espiritu Santo ng Diyos na may Pablo, ang Panginoon Jesus. Sa Galatians 1:8, sino man, sabi ni Paul, ang nagpipreach, nagpapahayag ng ibang ebanghelyo o gospel, maliban sa ipinangaral na namin sa 1 Corinthians 15, pakasumpay. Inulit niya ulit. Sino man ang mangangaral, ay sino? Kami. O anghel pa. O anghel mula sa langit. Ang mangangaral ng ibang ebanghelyo na pinreach na nila, kahit sila pa, si Pablo. Again, let them be anathema. O marindi yun. Pag sinabi nga natin, pakasumpahin. Ano yung ibang gospel na yun? Lahat maliban sa pinipreach natin. So yung gospel na dala-dala namin din na Peter nung araw sa bundok, sa patag, sa ganyan, hindi nakakaligtas. Wala. Gospel ng mga Baptist na dapat sumpayin. Kasi mintis. Hindi pumasok sa puwerta, labas. Tamang Kristiyano ngayon, karmal-dumal. Yung palang 720. Mga pare, pastor, ministro, lalo na yung mga miyembro na biktima nila kawawa. Lahat. Tandaan nyo, ang warning ni Kristo, pag binasa may Matthew 24, Mark 13, Luke 21, yung mga sa last days, mag-iingat kayo na hindi kayo malinlang ni naman. Be not deceived. Mag-iingat kayo sa deception. Panlilinlang ni Satanas. Bastahin mo yung sulat ni Paul doon sa 1 Thessalonians 5. May warning lagi. Yan. Pakatiyakin nyo na hindi kayo nagkakamit ng apostasya. Ano yung apostasya? Departure. Dalawa, rapture at saka yung departure from the faith. Sa akin parehong tama yun. Bago magka-rapture, bago magkaroon transformation, tiyakin nyo, tiyakin ko, na hindi kayo nalinlang ni Satanas. Kasi sa uling araw, yan ang uso. Ang buong daigdig, sabi sa Bible, na-deceive. Kaya sabi ni John, ang Diyos ng daigdig na to si Satanas. Pero, in fairness, ang Holy Spirit greater kaysa kay Satanas. At nasa atin ang Holy Spirit, nasa kanila. Si Satanas na nagbabalat kayong Jesus. Ano yung target ko? Sagutin yung question na kasama ba tayo sa dadagitin? Sino lang dadagitin? Yung kalahi ni Jesus. Yung anak ng Diyos. Sino yung anak ng Diyos? Si Jesus lang eh. O paano tayo magiging kamukha ni Jesus? Kailangan magaya tayo sa lahat ng dinaanan ni Jesus. For after all, siya yung katotohanan, ang daan, katotohanan ng buhay. Ano yun? Yung tinatawag nilang binyag. Yung tinatawag nilang bautismo. Yung tinatawag nilang repentant, accept. Yung tinatawag nilang obey authorities sa mga kulto. Etc. Yes. Pero walang isa man na nagtuturo na kailangan mo ng tunay na mabinyagan, tunay na mabautismuhan, tunay na magsisi, at tanggapin mo muna na patay ka muna. Dilibing ka.